Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito, pag-usapan natin, AFP, nagsalita na mga kababayan at ito, no, ang isa sa mga kinatatakutan ng ating mga kababayan na magsalita, no, ang AFP. Ano nga ba ito naging pahayag ng AFP mga kababayan? Tatalikuran na nga ba nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos at sasama na doon sa mga taong sumisigaw ng destabilisasyon sa ating Pangulo? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito alam naman nating lahat mga kababayan na itong mga nasa kabilang parlor talagang pilit nila, no, na hinihikayat ang AFP mga kababayan, no, ang kasundaluhan, pilit nilang bini-brainwash mga kababayan, no, sa gusto nilang gawin, no, lalong-lalo na ito pong mga retired, no, na mga opisyales ng AFP mga kababayan na kung saan ay sumisigaw po sila, no, sumisigaw sila ng pagbaba ng ating Pangulong Bongbong Marcos at mukhang ayon nga sa mga balita ginagapang nila, no, itong mga kasundaluhan natin. Dito po sa balitang ating pag-uusapan ngayon aalamin natin, no, ito po ba mga kasundaluhan natin sa AFP, mga kababayan, ay nabuyo po ba na itong mga gustong pabagsakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng mga military junta? Alam nyo, para sa akin, walang mabuting idudulot yan. Nakita na natin yan. Ilang beses na nating nakita yan mga kababayan. No? Lalong-lalo na, no, yung mga nangyayari dati, no, dito sa ating pamahalaan sa panahon ni Cory Aquino. 'Di ba? May mga ganyan na ring senaryo May nagbago ba? Wala naman. Ang malinaw po na pakay nitong mga to, mga kababayan, no, pababain ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lokohin ang ating mga kababayan ng sambayan ng Pilipino, no, akala nila maloloko pa po nila. Tandaan po natin mga kababayan, no, ang number one na kalaban nila ngayon ng mga taong gustong pabagsakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay social media. No? Yung disinformation nila hindi umuubra. Diba? Hindi umuubra dahil na rin po yan sa inyo mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa ating Pangulo. Sa inyong mga kababayan natin na naniniwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos at tinutuligsa, no, ito pong mga fake news na pinapakalat ng kabilang parlor. O eto, panoorin natin mga kababayan, ano nga ba ang sabi ng AFP? Kabataan bayan, pinapurihan ng Armed Forces of the Philippines ang deklarasyon ng AGFO o Association of General and Flag Officers na agad ibasura ang mga panawagan ukol sa destabilisasyon. Ibasura daw mga kababayan ang mga panawagan. No? Ibasura ang panawagan ng destabilisasyon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi nakikita nila 'di ba? May patutunguhan. Ultimo yung mga nagrally nga Ano sabi nila? No? Gusto nila yung ginagawa ng ating Pangulo. 'Di ba? Ang tanging hangarin lang nila, no, mahatulang kaagad, no, o makasuhan itong mga malalaking tao na involved, no, diyan po sa malawakang korupsyon, especially sa flood control. 'Di ba? Eto, AFP, binubuyo nila, no, natalikuran yung Pangulo, pero sila mismo sinupalpal. Ipinabot rin ng AGFO sa kanilang manifesto na nilagdaan ng mga miyembro. Ano sabi dito? The AFP extends
its sincere appreciation to AGFO for their manifesto of unwavering support and solidarity. This expression of confidence from leaders who dedicated the prime of their lives to service deeply affirms the shared commitment of both ang buong tiwala sa liderato ng AFP. Pinaalala ng AFP sa lahat ng sundalo na ang pagkakaisa nila mula noon hanggang ngayon ang nagbibigay lakas sa isang military organization. Of both active and retired officers to uphold the Constitution, respect civilian authority, and preserve the professionalism of the military institution. Mga babayan. No? Ito, may mga retired officers din, mga babayan, na ayaw po ng panawagan netong ilang mga retired officials ng AFP. Diba? So, malinaw, mga kababayan, na sila mismo ayaw nila yung panawagang destabilisasyon sa ating gobyerno. Nakikita nila eh. Diba? Kung merong ganitong ginagawang hakbang ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ano na mangyayari pag si Sara naging presidente? Ano sa palagay ninyo, pag si Sara naging presidente, ano mangyayari? May mangyayari kayang maganda pag si Sara naging presidente? May pagbabago kaya pag siya naging presidente? Makakasuhan ba yung mga nasa listahan ngayon na involved sa flood control? Sige nga. Pinagtibay ng Council of Sergeants Major ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang katapatan sa saligang batas. Iba naman to, Council of Sergeants and Major naman, mga kababayan. No? So, nagpapakita na sila ng suporta. Ito mga kasundaluhan natin, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, actually, hindi po sa ating Pangulo pala, no, yung kanilang pinapakitang katapatan. No, dito sa konstitusyon. No, kasi sabi nga, no, apolitical sila eh. Wala silang kinakampihan. No, dito sa mga politika na to, sa mga politician na to. Pero syempre, no, sinusuportahan nila yung Pangulo natin. 'Di ba? Yung Pangulong Bongbong Marcos, at ang katapatan nila, no, ay nasa konstitusyon. At yung mga nananawagan na pabagsakit ang ating gobyerno, mali po 'yan. No, at yun po yung kanilang tinutuligsa. 'Di ba? Kaya nga yung suporta nila sa ating Pangulo, no, nandiyan. 'Di ba? Sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanilang Commander-in-Chief, siniguro ang patuloy na pagdistansya sa politika. Siniguro, no, netong mga sergeants and major na to, mga babayan, no, na hindi sila sasali diyan sa mga problema o labanan sa politika. 'Di ba? Yan ang ulat ni Harley Balbuena. Bubula bibig ng mga DDS dito. Be the carriers of clarity in a time of confusion, the guardians of solidarity in time of noise and polarization. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sandataang Lakas ng Pilipinas sa traditional dinner ng Council Sergeants Major ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang. Ang Sergeants Major Council ay binubuo ng senior enlisted members ng AFP na nagsisilbing advisory body sa mga panuntunan sa enlisted personnel tulad ng pagdidisiplina, training, pagpapataas ng moral at welfare o kanilang kapakanan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na sa panahon ng mga pagsubok, nananatiling matatag ang Republika dahil hindi nagpapatinag ang mga sundalong tagapagtanggol nito. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Sa Pangulo na rin natin ang galing, mga babayan. No? Na dapat ang kanilang loyalty
ay nasa bansa at sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Nasa konstitusyon. No? Nandun dapat ang loyalty ng mga kasundaluhan. Kaugnay dito, pinayuhan ng Pangulo ang militar na tumindig para sa katotohanan sa harap ng pagkalat ng mga maling impormasyon na naglalayong lumika ng pagkakawatak-watak. Tama. Ang konseho naman ng AFP Sergeants Major, pinagtibay ang katapatan sa Commander-in-Chief at tiniyak na mananatili silang apolitikal o hindi nakikialam sa politika. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. Ayan na. AFP na nagsalita. No? Na sinusuportahan nila yung Commander-in-Chief. Sino ba yung Commander-in-Chief natin? Diba? Sino yung Commander-in-Chief nila? Walang iba, yung Pangulong Bongbong Marcos natin. Diba? So, bubula bibig ng mga DDS dito. Kasi hindi nila nakakuha yung gusto nila eh. Diba? So, dito pa lang, wala na. Patay na yung usapin na destabilisasyon nila. Oh. Pinasalamatan din ito ang Pangulo dahil sa pagtataas sa 350 pesos sa daily subsistence allowance ng militar na ayon naman sa Commander-in-Chief ay nararapat lamang. Sa dami ng mga pinapagawa natin sa tropa natin, siguro naman hindi na nila kailangan na alalahanin yung ganitong klase na allowance. Nag-enjoy na po kami dun sa 350. Malaking tulong po sa mga kasundaluhan. Harley Valbena para Diba? So, yan mga kababayan, no? Anong masasabi po ninyo dyan? No? Ano na ngayon? Etong mga DDS. Oh. Bubula ang bibig ninyo sa nangyari na to. Ha? Wala na. No? Wala na. Wala na, finish na yung pangapangarap ninyo na destabilisasyon na gagamitin ang Armed Forces of the Philippines. Tapos na. No, yung pangarap ninyo, wala na kayong alas. Ang tangi na lang na magagawa ninyo ay gumawa kayo ng karahasan at kaguluhan. At sigurado, may kalalagyan kayong lahat, di ba? Oh. Alam nyo sa ginagawa ninyo, lalong nabubunyag yung mga plano ninyo, no? Lalong nabubuisit sa inyo. Imbis na aanuhan nila, yung tawag natin dito, tatalikuran nila yung Pangulo natin sa nakikitang nangyayaring korupsyon na to. Wala na eh. No? Hindi na ganun eh. Dahil unang-una matatalino yung mga kasundaluhan natin, matatalino yung mga kapulisan natin, diba? Nakikita nila kung ano yung mga pinaggagawa ninyo. Nakikita nila kung sino talaga yung mga totoong nanggugulo. Diba? Sino ba yung mga totoong nanggugulo? Eh di yung mga nasa kabilang parlor. Eh imbis na kampihan kayo, no, lalong nabubwisit sa inyo. Kaya kahit anong gawin ninyo, no, na paghikayat, paghatak, sa kasundaluhan, sa kapulisan, no, ay wala kayong mahahatak dahil kayo mismo magugulo. At baka naiisip nila, no, nako, yung Pangulo natin, okay na yan, kesa naman yung isang ipalit. Diba? Baka wala na nga silang suporte eh. Oh. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? No? Kapag sila umupo, ano na mangyayari? O, i-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. At ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa video na to, mga kababayan.
At syempre, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.